Kanselado na ang 8 biyahe sa mga paliparan sa Surigao at Cagayan de Oro dahil sa banta ng bagyong Yolanda. Wala na ring pinapayagang maglayag sa karagatan. Dumagsa naman sa pamilihan ng ilang mga residente sa Cebu sa takot na magkaubusan ng supplies sa merkado. May report si Sherry Ann Torres. Sa 543 kilometers silangan. Maituturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ang Super Typhoon Yolanda ngayong 2013 ayon sa Pag-asa. Sa ngayon po medyo lumakas pa rin si Yolanda. Ano lang po medyo bumilis siya. Kaya ang mga pantalan at paliparan mahigpit nang binabantayan lalo na sa mga rehiyong tatamaan ng Super Typhoon. So the airports that are going to be hit by this typhoon have of course prepared for this. They have the emergency supplies so that they may be able to initiate immediate repairs if required after the typhoon to be operational as soon as possible. Because with the wind speeds of this much, it will not be safe to keep aircraft on the ground. Even if you have it tied down, it's very possible that because of the structure of the aircraft, strong winds, it could easily be lifted up in the air. Speeds na ito is already the actual takeoff speeds of airplanes. Sa ngayon, kanselado na ang mga biyaheng Surigao-Maynila at Maynila-Kalibo ng PAL Express. Pati na ang mga biyaheng Butuan-Manila, Cagayan de Oro-Maynila ng Cebu Pacific dahil sa masamang panahon. Naka-alerto na rin ang Philippine Coast Guard sa Visayas para sa anumang emergency. Pero bago pa man makapasok ang bagyo sa bansa, naitago na ang mga sasakyang pandagat sa Surigao Port sa mga lugar na malayo sa malalakas na hampas ng alon. Sa ngayon, walang pinapayagang maglayag sa karagatan. Pinag-aaralan na rin ang pagpapatupad ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa landslide at flood-prone areas. Ngayong nakataas na sa lalawigan ang Public Storm Warning Signal No. 2. Binabantayan na rin ng mga otoridad ang katimugang bahagi ng Metro Manila na kinabibilangan ng Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at Pasay. Posible kasi ito makaranas na matinding hagupit ng bagyo ayon sa Pag-asa. I-recommenda rin doon sa mayors ng 4 na lungsod na mag-suspend ng klase. Kasama rin sa napagkasunduan yung pag-preposition ng assets and resources ng MMDA doon sa Las Piñas at pati yung tulong na ibibigay ng NCRP o Southern Police District doon sa 4 na nabanggit na LGUs. Nagkakaubusan naman ng supply ng pagkain ang ilang pamilihan sa Cebu dahil sa dagsa ng mga mamimili. Kagabi nga halos maubos na ang mga panindang bigas, canned goods at noodles, pati na mga panindang kandila at posporo sa isang mall. Niligpit na rin ang mga billboards sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa pangamba mawasak ito ng bagyo. Pagka medyo maganda na ho ng panahon, saka na nila ibapalit. Sa gitna ng banta na maituturing na pinakamalakas na typhoon sa buong mundo, hindi pa rin natitinag ang pananalig ng mga Pilipino. God control everything. Kaya niya. Kaya pwedeng hindi darating ang bagyo dito sa atin. Sana maging ligtas ang lahat ng tao. Kanina sama-sama na nalangin ng Horacio Imperata ang ilang Katoliko sa Quiapo Church para humingi ng proteksyon sa oras ng kalamidad. Alam naman natin na lahat ng bagay ay alam at ang Diyos ang may kapangyarihan. Sherry Ann Torres, GMA News.